Mapagpalang umagang muli mga kasaka. Mag-i-schedule na naman tayo dito ang bagsak ng abono. So ito yung pinakang pangalawa nating pagbagsak ng dahon, pruning. Kasi hirap na rin siyang ang hirap sprayin yung ilalim kapag maraming dahon. So kailangan namin magbagsak ng dahon sa ilalim para maalwan na mag-spray. Saka pagbabagsak ng abono mabilis, no? Bali mga kasaka, ang ating okra ay mga marami na bumubulaklak. So pagbagsak natin dito ng abono ay malamang ay halos lahat to na kakaroon ng bulaklak, no? Kasi ang dami na dala ka na ng sunong, na siya, pagana yung sunong niya, tapos may ilan na nagkakaroon na ang bulaklak. Madami ng mga kasakang buka. Dito tayo. Ayun mga kasaka, medyo umiinit na. Kailangan namin matapos ng aga. Update ko na lang kayo mamaya sa greenhouse. Daan buong puti. Ayun mga kasaka, namipis-nipis na yung dahon compare dito sa ating ito, may bagsak na, magpagbagsak na mas magkaroon ng daan ito, ang lago pa. So mga kasaka, bakit nga ba kailangan ng pruning lalo na sa okra, no? Ito yung maraming dahilan kung bakit kailangan natin i-pruning ang okra. Unang-una is to penetrate yung sunlight sa ilalim ng ating tanim na okra, no? Nang sa gayon ay maiwasan yung pagkakaroon ng malalang sakit dulot ng fungus, no? Ito yung fungus, ayan. So yung mga dark spot na yan ng leaves, ayan, yung maitim-itim na yan, yan ay fungus. So pangkaraniwan yan ay sumisibol yan doon sa mga may edad na dahon, no? So I suggest kung hanggat maaari yung mga ibinagsak na dahon na yan ay tanggalin. So sa amin, ang practice kasi namin para hindi na rin ganong matrabaho, after namin magbagsak ay agad kami mag-spray dito ng fungicide, no? Para hindi na kumalat yung sakit. Pangalawa is yung pagiging madali ng ating pag-i-spray, kasi wala nang sasabit dito. Pag in-spray mo sa ilalim, kukunti na lang yung pwedeng mag-block, talo na doon sa mga talbos, unlike sa kapal lang dahon, no? At pangatlo, tatlong bagay ito mga kasaka yung gustong i-share. Una, ulitin ko, is to avoid yung paglaganap ng mga fungus. Pangalawa is to easy apply pesticide sa ilalim, no? Yung ibabaw. Pangatlo, bali apat nga pala yung ating dito, is to penetrate the sunlight under the plant, no? At yung panglima is para hindi na siya pamamahayan ng mga insekto. The more kasi na nakaka-penetrate ang sunlight inside or under our plant is mas ma-minimize natin yung pag-stay dito ng mga insekto, no? So yun yung kahalagahan ng pruning ng kasaka. So yun mga kasaka, so limang uri ng dahilan bakit tayo kailangan mag-pruning ng okra, no? So 5 tips why we should
practice the pruning, no, for our okra plant, no, is to avoid 5 things na ating sinera, no. Una is to penetrate sunlight under our plants. Pangalawa is to avoid fungus infection, no. At yung pangatlo is to penetrate the sunlight under our crops. And pang-apat is parang nag-rumble, no. Pang-apat is para easy to apply pesticide, no, under the leaves, no. And pang-lima is para hindi na pamahayan ng to avoid infestation, ano, sa ating halaman. Kasi the more na, yun nga, inulit ko, the more na penetrate ang sunlight under our leaves is mami-minimize po yung pagkakaroon po ng maraming insekto, no. Kasi ayaw ng insekto yung masyadong exposed sa sunlight, no. So ayan, kaya naninirahan sila sa mga ilalim ng ating okra. Ayan mga saka. So give Snake a thumbs up kung nagustuhan niyo yung ating video sharing 5 tips why we should pruning our okra plant, no. So ayan, give it a thumbs up and hit na lang din po ang like button, ano. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, please subscribe at for more videos, no, na ating i-upload. At kung mapapadpad yun naman sa Facebook, my name is Joey Albert Bueno. Pakilike na lang din po, pakipollow po ang ating Facebook account. Yun, marami po tayo din sinashare doon kung paano po tayo nag-share ng video dito sa ating YouTube channel. Ay, doon din po, nag-share din po tayo ng video tutorial about easy farming, no. So yun mga kasaka. So yun, yan po yung mga kahalagahan. So if you practice this, siguro pinapractice namin to mga ilang simula ng summer, kasi doon lang naman kami nagtanim ng okra. So ayan, nakita namin so yung practice namin is maganda yung result. So ina-apply namin at kita nyo na mga kasaka ang nagiging resulta. Bali kung napanood nyo natin mga previous video, itong ating pagpuprune ngayon is pangalawang beses na to. So kailangan talaga ay hindi binibiglang halaman, kasi alam naman natin regarding sa photosynthesizing ng ating crops is majority na ginagamit yan yung leaves, no. And yung ugat, pero pagdating sa sunlight adaption ng photosynthesizing is kailangan po dyan yung malusog na dahon, no. Kasi dyan din kukuha ng magandang bulaklak, magandang bunga. Diyan kukuha ng nutrients yung ating halaman. So kaya I suggest kung tayo magpo-pruning is 4 to 5 o 3 to 5 leaves ang ating ititira sa ating halaman para siya yung magkakandak ng nutrients throughout sa kanyang bunga. Ayan, so ganyan. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5 major leaves ang ating except dito sa mga dalawang maliit na to. So 3 to 5 okay na okay yun mga kasaka. Ayan. Ayan mga kasaka, tuloy na tayo ulit naman pagpapruning na. Ang palaya hindi natin na-harvest kahapon. Greenhouse update. Ayan, may lumalaki na tayong bunga ng pipino. Ayan, tapos meron din yung talagang na-abort. Ito, lumalaki na yan, no? Ito. I think aborted yan pag mga ganyan. Mga naunang hindi tumataba. Pero ito, possible magsilaki na yung mga yan. Ayan. Ito sigurado to. Malaki na. At ang daming niya. Bulaklak. Maliliit ding bunga. Dami. Yan, lumalaki rin to. Yun pa. Dami. At yan lumalaki. Maganda naman, tingin ko ay nakakapitas tayo dito.
siguro next week or this week. Meron ba tayo mapopollinate na ampalaya? Ito, harbisin natin to. Hirap nito ah. Para ba to? Saka yan yung mga naano ipinolinate natin eh. Hindi siya lumaki eh, no? Siguro I think ay hindi pa ready yung ano. Pero to sigurado to laki na oh. Malaki na siya yung liliit natin. Kasi laki pala. Yun. Gahanap ako ng mapopollinate dito eh. Wala naman tayong makita dahil maliliit na bunga. Ayan, oh. Sasanga sila. Itong variety nito sasanga sila nagpubunga. Ayan o. Tinitingnan ko, ino-observe ko eh. Pangkaraniwan, hindi sila sa main vine. Kailangan pasangahin. Ayan o. Sanga yan eh. Ayan o. Kaya kailangan natin magpasanga para bumunga. Ang daming mga male flower mga kasaka. Ayan. Okay, sitaw natin oh. Laguna. Babagsakan ulit namin ammonium